Ang tag-init na opensiba ni Vladimir Putin laban sa Pokrovsk ay lalo pang lumalala. Masama na para sa presidente ng Russia na hindi nakuha ng kanyang puwersa ang Pokrovsk bago matapos ang Agosto. Ngayon, naipit na ang mga puwersang iyon sa patibong ng kamatayan. Nawawala na nila ang ilang teritoryong nakuha at laging napapaatras kapag tinatangkang sakupin ang mga lugar papalapit sa Pokrovsk. Muling lumikha si Putin ng gilingan ng laman at nagdurusa ang mga sundalo ng Rusya. Nabubuwal ang mga sundalong iyon sa Pokrovsk na parang langaw. 20 ang namamatay sa bawat metrong teritoryong kanilang nasasakop. Ayon sa Euromaidan Press, na naglabas ng pahayag noong Setyembre 27 sa isang artikulo tungkol sa hirap ng Russia sakupin ang Mirnarad, iniulat na may halos 20 sundalong nalulugi sa panig ng Russia, bawat metro ng teritoryong nasasakop. Ang isang metro ay katumbas ng halos 33 talampakan na bahagyang mas mataas lang sa kalahati ng karaniwang taas ng mga sundalong sumusubok na angkinin ang teritoryo. Pwedeng umuusad pa ang sundalong Ruso kung hindi siya tatamaan ng mga drone ng Ukraine habang sinusubukan niya. Ayon sa Euromaidan Press, lumala na ang sitwasyon kaya ang mga natitirang sundalong Ruso ay gumagamit ng social media para balaan ang mga bagong recruit. Malalaman pa natin ang iba maya-maya. Ayon sa mga sundalo, hindi ito ang aming digmaan at pinapayuhan nila ang kabataang lalaki ng Rusya na huwag pansinin ang recruitment ad na naguudyok lumaban sa Ukraine. Babala ng mga sundalo, huwag magpaloko sa psikolohikal na panlilin lang. Sa pagsali sa militar ng Rusya, ipapadala ka ni Putin sa kamatayan. Bakit mataas ang bilang ng mga namamatay? Simple lang, inuutos ni Putin sa kanyang mga sundalo sa paligid ng Pokrovsk na sumugod pa rin kahit alam niyang ipinapapunta niya sila sa tiyak na kamatayan. Pinakamalinaw ito sa Mirnarad, kung saan ilang linggo nang sinusubukan ng Russia na pasukin ang lungsod. Ayon sa Euromaidan Press, sa simpleng dahilan na ang pagsakop dito ay maaaring magbigay ng bagong anggulo ng pag-atake laban sa Pokrovsk. Gusto ni Putin ang Pokrovsk. Pangunahing layunin niyang sakupin ang lungsod na iyon noong tag-init na matagal na niyang inaangkin mula simula ng digmaan sa Ukraine. May dahilan para dyan. Ang Pokrovsk ay naging simbolikong mahalagang kuta ng Ukraine sa Donetsk. Bukod pa rito, ito ay isang sentrong logistical para sa rehiyong iyon. Naniniwala si Putin na ang pagsakop sa Pokrovsk ay magbubukas ng daan para sakupin ang Donetsk at Donbas. Balik tayo kay Mirnarad. Umasa ang Rusya na magagamit nila ang kanilang mga armor para makalusot sa lungsod ilang linggo na ang nakalipas. Masyadong magiging abala ang Ukraine habang dinepensahan ng Rusya ang Dobropilya. Iniwan nilang bukas ang Mirnarad sa pag-atake. Pero hindi naging epektibo ang estratehiya. Hindi lang nabigo ang pag-usad sa Dobropilya, kundi lahat ng paglusob gamit armor patungong Mirnarad ay sinalubong ng matinding apoy ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, 20 kaswalti bawat metro ang naitala at madalas hindi umaabot sa contact line ang mga sundalong Ruso. Pinapatay na sila bago makarating doon. Makikita sa geolocated na video ang paulit-ulit na pagkawasak ng mga sasakyan ng Rusya. Sabi ng Euromaidan Press, naging simbolo na ng kabiguan ng Rusya sa Pokrovsk ang mga wasak na sasakyan. Mas mahalaga, ang pagkawala ng marami ay nagtulak sa Rusya na umasa na lang sa diretsong pag-atake sa Mirad. Kaya dito nagsimula ang mga problema nila. Hindi kayang tapatan ng mga sundalong Ruso ang mga drone ng Ukraine. At dahil ang Mirnarad ay isang lungsod na maraming matataas na gusali, madalas na tinatarget ng mga pag-atake ng Russian glide bomb ang mga gusaling ito. Maraming estruktura sa Ukraine na pwedeng paglusungan ng mga drone nito. Malaking kaibahan ito. Nakakabuo ang Ukraine's drone wall. Ayon sa Euromaidan Press, ang mga sundalong Ruso, naglalakad na lang matapos masira ang armor, ay pilit tumatakas sa mga drone pero hindi ito epektibo. Natutukoy ng drone ang mga tropang Ruso at binabagsak sila. Naging problema para sa Russia ang mga pader ng drone simula nang mag-invest ng malaki ang Ukraine sa sariling produksyon ng drone. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, kaya ng Ukraine gumawa ng 8 milyong drone bawat taon, posibleng maabot nila ang bilang na yan sa 2,000 at 26. Matapos makumpirma noong Setyembre, 12 ang 7 bilyong investment ng Europa sa drone industry ng Ukraine. Pero kahit wala ang perang iyon, gumagawa ang Ukraine ng milyon-milyong drone bawat taon na ginagamit nila para bumuo ng patong-patong na depensa laban sa mga sundalo ng Russia.
Tinalakay ng Atlantic Council ang estratehiyang ito noong Hulyo. Ang mabilis na pag-unlad ng paggamit ng militar ng Ukraine ng mga unmanned aerial vehicle para sa patong-patong na depensa ay tinatawag na drone wall. Kung epektibo ang drone wall ng Ukraine at mapigilan ang opensiba ni Putin, posibleng maging modelo ito ng depensibong doktrina sa mga militar na akademya sa Europa at iba pang bansa. Ayon sa ulat, napatunayang epektibo ang drone wall ng Ukraine at napigilan ang opensiba ng Russia noong tag-init. Kaya hindi naabot ang mga layunin ni Putin para sa panahong iyon. Ngayon, tinatangkang lampasan ng tropa ng Russia ang sunod-sunod na layer ng mga drone. Walang armor ang mga sundalong iyon. Wala silang suporta at may utos lang silang sumulong. Kahit alam nilang napakaraming drone ng Ukraine ang nakaharang sa kanilang daraanan, tiyak na ang magiging resulta. Dahil dito, 20 sundalong Ruso ang namamatay o nasusugatan sa bawat metrong kanilang nakuha. Sapat na problema na para sa mga puwersa ng Rusya malapit sa Minarad ang mga drone. Ngunit may isa pang lihim na sandata ang Ukraine. Malalakas na airstrike gamit ang Joint Direct Attack Munition. Guided bombs mula Mikoyan Gurevich. 29 jets ay nagpapahirap sa puwersa ng Rusya. Ibinida ng Euromaidan Press ang dalawang ganitong pag-atake at binanggit na sa isa, gumamit ang Ukraine ng JDMs para sirain ang gusali ng minahan na puno ng sundalong Ruso. Ayon sa ulat, nabura agad ang mga sundalong iyon na muling pinatunayang naubos ng Ukraine ang mga tropang Ruso bago makarating sa linya ng labanan sa Pokrovsk. Ayon sa Euromaidan Press, sa pangalawang pag-atake ay hindi sumabog ang bomba ng Ukraine. Pero ayos lang iyon, nagpadala ang Ukraine ng mga drone bilang follow-up at nawasak nila ang isang kuta ng mga Ruso sa proseso dahil sa malikhain at nagkakaisang paggamit ng Ukraine sa iba't ibang sandata. Nagdudulot sila ng malaking pinsala sa Russia. Nakapagbuo ang Ukraine ng isang masalimuot na estratehiya. Pinagsasama ang mga drone, airstrike, at mga operasyong lupa upang tamaan ang mga tiyak na target na ang pagkawala nito ay may malaking epekto sa Russia sa labanan. Sa bawat atake, nababawasan sila ng armor tauhan at paminsan pati commander. Pinapadala ng Russia ang kanilang mga sundalo dahil wala na silang option. Kaya umaabot sa 20 sundalo kada metro ang casualty rate nila. Maraming sundalong Russian ang napunta sa walang pag-asang kalagayan malapit sa Minarad. Dahil dito, madalas nang mapahamak at mawalan ng pag-asa ang kakaunting Russian sa unahan. Wala na silang taguan dahil sa mga drone sa itaas. Isang geolocated na video ang nagpapakita ng mga operator na ginagabayan ang Ukrainian Marines mula sa himpapawid patungo sa mga Russian sa isang underground na silungan. Ayon sa Euromaidan Press, narito na naman ang sinerhiya. Pinakamagandang halimbawa ng combined arms na pinatunayan ng Ukraine ang husay nila rito. Sa totoo lang, kung gusto mong mas detalyadong malaman kung paano matagumpay na nilalagay ng Ukraine ang mga sundalong Ruso sa mga kill zone sa direksyon ng Pokrovsk, dapat mong alamin pa ang nangyayari sa Dobropiliya. Ang opensiba na sanay mag-abala sa Ukraine sa Mirnarad ay nauwi na lang sa panibagong halimbawa ng paglalagay ng Ukraine ng mga sundalong Ruso sa bitag. Wala na silang takbuhan. Panoorin ang video para makita kung bakit maraming sundalong Ruso ang nabibigo sa opensiba kontra Pokrovsk. Sa Mirnarad, plano ng Russia sakupin ang lungsod bilang panimulang pwesto ng bagong opensiba kontra Pokrovsk. Matalinong hakbang sana ito kung nagawa ng Russia. Marami ring drone operator ang Russia. Pwede nilang gawin ang trabaho nila sa mga gusali ng Mirad, gaya ng mga drone operator ng Ukraine. Pero hindi pa nasakop ng Russia ang Mirad. Dahil sa mabilis na pagkawala ng 20 sundalo bawat metro, imposible itong mangyari. Hindi kakayanin ng Russia ang ganitong bilis. Ayon sa Euromaidan Press, sa huli matatalo ng Ukraine ang puwersa ng Russia. Bilang resulta, nananatiling nakatayo ang Pokrovsk, pangunahing target ni Putin sa Donetsk. Ayon sa Ukraine Inform noong Agosto, 30 nagpadala si Putin ng 10,000 sundalo sa rehiyong hindi nasakop ng Russia, ang Pokrovsk, noong tag-init. Nilinaw ni Viktor Trahubov ng Operational at Strategic Group of Forces ng Ukraine sa Dnipro ang laki ng kabiguan ng Russia sa panayam sa Ukraine. Sabi ng Inform, nagtipon ang Russia ng 170,000 sundalo para sakupin ang Ukraine. Ayon kay Trahubov, may 10,000 malalakas na puwersang nakatuon sa Pokrovsk sector ngayon. Bago ang digmaan,
Nasa 60,000 ang populasyon ng Pokrovsk kung tama ang aking alaala. Malapit nang matapos ang kampanya ngayong tag-init. Sa kabila ng agresibong aksyon at taktikal na pag-usad, bigong makuha ng Russia ang mabilis na tagumpay at hindi nasakop ang Pokrovsk. Nagpadala ang Russia ng higit kalahating lakas na inaakalang sapat para sakupin ang Ukraine sa Pokrovsk. Pero nabigo pa rin sila. Ang Mironarad ay maliit na larawan ng nangyayaring sitwasyon sa buong Pokrovsk. Bagaman hindi palaging kasing bagal ng 1 metro kada 20 sundalo ang pag-usad ng Russia, ang kakaunti nilang nakukuhang tagumpay sa Pokrovsk ay may kapalit na mabigat na kabayaran. Ayon sa ulat, 124 sundalo kada kilometro kwadrado ang nawala sa Russia noong tag-init. Ayon sa ulat ng Gwara Media ng Kharkiv noong Setyembre, umabot na sa 200 at 10,000 sundalo ang nasawi mula 2025. Hindi ito kayang panatilihin at alam iyon ng Russia. Noong Setyembre 19, nagpunta si Oleg Pokalkov, tagapagtatag ng Black Knot Network ng Russia, sa Zaporizhia Front para makipag-usap kay Dmitry Rogozhin, komandante ng Bar Sarmat Special Operations Center. Ang Zaporizhia, tulad ng Pokrovsk, ay tinatangkang sakupin ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Ngunit nahaharap din sila sa parehong drone walls at opensiba ng Ukraine na pumipigil sa tunay na pag-usad ng Russia. Si Rogozhin ay prangkang ipinaliwanag kung bakit maraming sundalong Ruso ang nalulugi sa kabila ng pag-usad. Kahit may mga insulto siya sa Ukraine sa mga sagot kay Pokalkov, inamin ni Rogozhin na mas mataas ang taktikal na kakayahan ng Ukraine sa dalawang panig. Matapos magreklamo na mag-isa ang Russia sa laban habang tinutulungan ng high-tech na bansa ang Ukraine, inamin ni Rogozhin ang malaking kapalit ng pag-usad ng Russia. Ibinahagi ng Kyiv Post ang panayam, kung saan binigyang din ni Rogozhin na naging posisyonal na digmaan ang labanan at nasisira na ang kagamitan ng Russia bago makarating sa harap. Sinusubukan ng maliliit na grupo ng infantry ng Russia na sumulong sa Zaporizhia, ngunit walang tagumpay. Kung babalikan mo ang sinabi namin tungkol kay Mironarad, mapapansin mo ang pagkakahawig sa estratehiya ng Ukraine. Sa mga maiikling komentong ito, mas detalyado ang sinabi ni Rogozhin tungkol sa paggamit ng Ukraine ng mga drone. At binanggit na ang pinakamalaking problema ng Russia ngayon ay hindi ito makalaban sa Ukraine pagdating sa dami. 10 beses silang mas marami. Sagot ni Rogozhin nang tanungin tungkol sa kalamangan ng Ukraine sa drones. Wala silang problema sa mga pyesa o sa kabuuang supply nila ng mga drone. Alam namin na may 100-200 at 50 long-range drone araw-araw at dadami pa ito. Malaki talaga ang produksyon. Bagamat binibigyang diin ni Rogozhin ang kakaibang produksyon ng long-range drone rito, sa aktwal na labanan, mas lamang pa rin ang dami ng drone ng Ukraine. Sinusubukan ng Russia makahabol. Iniulat ng Moscow Times na nanawagan si Putin sa mga gumagawa ng drone na dagdagan ang produksyon noong Hunyo. Mula 15 milyon noong 2000 at 24 papunta sa bilang na sapat ayon kay Putin. Noong Hunyo, 16 na beses na mas maraming drone ang nagawa ng Russia kada buwan kaysa noong 2000 at 24 na umabot sa 24 na milyon sa isang taon. Malayo pa rin iyon sa posibleng 8 milyon ng Ukraine. Makikita ang pagkakaibang ito sa short-range na drone ng Ukraine na ginagamit sa paggawa ng multi-layered drone walls. Sa huli, napakasimple lang nito. Nilalabanan ng Ukraine ang manpower advantage ng Russia gamit ang libu-libong drone na ngayon ay gumagawa ng mga trabahong dati ay ginagawa ng mga sundalo ng Ukraine. Kaya nawawala ang 20 sundalo ng Russia sa bawat metrong nasasakop nila sa Mironarad at iba pang lugar. Nagdadala ang Russia ng tao sa laban ng drone at tila may natural itong tugon sa mga problema. Sirain ang mga drone factory ng Ukraine. Pero ayon kay Rogozhin, hindi ito posible. May ilang bahagi ang inaangkat, ngunit karamihan ay ginagawa sa Ukraine. Sa mga malalayong lugar tulad ng Ternopil at Lviv, malamang na mga underground na pabrika ang mga ito, kung saan pinananatili ang tamang antas ng lihim na sinisiguro ng mga tagapayo mula sa kanluran, Briton at Amerikano. Umuulit ito sa reklamo ni Rogozhin tungkol sa high-tech na tulong ng mga kaalyado sa Ukraine. Pero ang totoong problema ng Russia ay ang pahayag na ang mga drone operator ng Ukraine ay nagtatrabaho sa mga underground na pabrika. May mga misil ang Russia na umaabot sa labas ng Ukraine. Mayroon din itong bunker buster tulad ng KH-50MK na kayang sirain ang pabrika ng drone ng Ukraine. Pero ang tungkol sa mga ganitong uri ng pabrika ay napakahirap nilang hanapin
Iyon ang dahilan kung bakit sila nasa ilalim ng lupa. At kung paniniwalaan ang mga reklamo ni Rogozin, nakakakuha ang Ukraine ng tulong mula sa mga kanluraning kaalyado nito para manatiling lihim ang mga lokasyon ng mga pabrika na ito habang natututo pa ang Russia para magsagawa ng mga pag-atake. Sabi ni Rogozin na ginugulo rin nila ang produksyon ng Ukraine. Karamihan sa underground na pabrika ay may sapat na inventaryo, kaya kahit mawalan ng supply ng 2 buwan, hindi sila gaanong maaapektuhan. Muli, bumabalik lahat ito sa mga lugar tulad ng Myanmar at sa mga digmaan ng drone na napag-usapan na natin. Hindi mapigilan ng Russia ang drone production ng Ukraine, kaya lalong mahihirapan ang kanilang tropa. Sa 20 sa isa na sitwasyon, hindi mawawala ang mga drone at lalo pang dadami ang mga ito sa Ukraine. Ang kakaiba, hindi umaangkop ang Russia sa taktika ng Ukraine. Alam ni Rogozin iyon. Sabi ni Rogozin, mabagal ang pagsulong ng mapa at malaki ang nagiging kapalit para sa ating tropa. Sa ngayon, sumusulong tayo gamit ang tradisyonal na mga pamamaraan sa pamamagitan ng 3 kataong assault groups. Digmaan ito sa trinsera kung saan nasusunog agad ang gamit bago makarating sa harap. Ang punto na sinasabi ni Rogozin dito ay hindi gumagana ang mga taktika ng Russia na ubusan ng tangon ng lakas kapag kaharap ang napakaraming drone ng Ukraine. Kabaligtaran ng gusto ng Russia ang nangyayari. Sa digmaang ubusan ng lakas, inaasahan nilang maraming sundalo ang mawawala. Inasahan ng Russia na mas marami silang makukuhang teritoryo kaysa sa nangyari. Itinampok ito ng United 24 Media noong Hunyo sa artikulo tungkol sa tradisyonal na paraan ng Russia sa digmaan. Binanggit na mahusay ginagamit ng Ukraine ang drone at teknolohiya laban sa dami ng tao na inaasahan ni Putin. Nag-improvise at nag-adapt ang Ukraine ayon sa ulat. Matapos mabigo ang kontra-opensiba noong 2023 dahil sa tradisyonal na taktika, nagsagawa sila ng malawakang pagbabago. Dahil dito, umasa tayo sa mga drone ngayon. Ang Russia ay mas umaasa sa mga drone bilang long-range na pandigma, kasabay ng missile strike laban sa mga lungsod ng Ukraine, kahit isinama na nila ito sa estratehiya. Sa lupa naman, patuloy pa ring umaasa ang Russia sa kung ano ang lagi nitong inaasahan, mga armor at sundalo. Nauubusan na sila ng una, kaya marami sa huli ang namamatay para sa konting tagumpay. Ibig sabihin, naging static na ang labanan sa larangan. Totoo ito sa Pokrovsk, kung saan nababawi na ang ilang tagumpay ng Rusya. Sa kabuuan, hindi nagbabago ang labanan. Bumabalik pa rin tayo sa 20 sundalo bawat metro. Ang ganitong bilis ay hindi nagdudulot ng pag-unlad, kundi pagkakapatay-patay na napapakinabangan ng Ukraine. Ganoon nga, may isang naniniwala na ang mga pagpatay ng Ukraine ay maaaring hindi rin makabuti sa kanila sa huli. Si Valery Zaluzhny, dating Commander-in-Chief ng Ukrainian Army, ay ambassador na ngayon sa United Kingdom ayon sa Kiev Post. Ayon kay Rogozin, ang hindi umuusad na labanan ay nakakapinsala sa Russia. Na makikita sa dami ng namatay sa kanilang panig, nagbabala si Zaluzhny na ang hindi umaandar na labanan ay maaaring maging malaking problema para sa Ukraine. Inihalin tulad ni Zaluzhny ang sitwasyon ng Ukraine sa unang digmaang pandaigdig sa isinulat niya para sa Zerkarlo Tiznaya noong Setyembre na anyay matagal na panahon. Lamang ang mga tagapagtanggol sa digmaan dahil sa paggamit nila ng mina, artillerya, barbed wire, at iba pang depensa na nagdudulot ng matinding patayan o pagkakabalam, katulad ng nakikita ngayon sa Ukraine. Ngunit kalaunan, itinuro niya na natutunan ng mga umaatake kung paano sirain ang mga depensang ito dahil nabigo ang mga tagapagtanggol na sumulong. Magkaiba ang klase ng labanan sa digmaan sa Ukraine. Noong unang digmaang pandaigdig, mabilis na tangke ang nagbago ng laban. Ngayon, drone ng Ukraine ang sumisira sa mga tangke ng Russia. Ibinunyag ni Zaluzhny na may bagong pattern na lumitaw dahil sa positional warfare. Ang paglipat sa positional warfare ay nagpapahaba ng labanan at nagdudulot ng panganib sa militar at estado. Nakikinabang din ang kalaban dito at ginagawa ang lahat para mapalakas ang kanilang militar. Marahil tama siya. Ang pagkakaroon ng stalemate ay maaaring magbigay ng mas maraming oras sa Rusya upang muling mag-ipon ng mga armas at makabuo ng mga bagong estratehiya. Gayunpaman, sinusubukan ng Rusya na gawin ang lahat ng iyon habang nawawalan ng mga sundalo sa bilis na kasing hindi kayang panatilihin. Gaya ng sinasabi ni Zaluzhny, ang depensa ng Ukraine ay mauuwi sa pagiging nakasalalay sa mga yaman ng kanyang bansa. Maaaring mauwi ito sa paghintayan kung sino ang unang bibigay. Pero maaaring ang Rusya pala ang mauunang sumuko, taliwas sa inaasahan ni Putin. Lalo na kung ang pinakamagagawa ng kanyang mga puwersa ay 1 metrong pag-usad kapalit ng bawat 20 sundalong nalalagas.
May paparating na maaaring lalong magpabagal sa mabagal ng pag-usad ng Rusya. Taglamig. Sa matagal na panahon, ang panahong ito ang naging pabor sa Rusya kapag inaatake ito ng ibang bansa noon. Ngunit ngayon, si General Taglamig ay tinatraidor ang Rusya. Nagawang baliktarin ng Ukraine ang sitwasyon at malalaman mo kung paano sa panunood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa nabibigong pagsubok ng Rusya na makakuha ng teritoryo sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panunood.